Habang nanganganib ang buhay ko sa malamig na pampublikong ospital, ang asawa ko ay nagpapakasaya sa kama ng kanyang mistress. "Huwag mo akong abalahin, para lang sa batang yan." Ang walang awang bulyaw ni Leandro, habang pinapalayas ako ng kanyang ina. Ngunit bago sumikat ang araw, ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa ay dumarating, upang bawiin ako bilang kanyang nag-iisang tagapagmana. Tapos na ang aking pagtitiis. Oras na para luhurin ko kayo sa aking paanan. Paano haharapin ng mga taksil ang pagsabog ng katotohanan ito? Handa ka na ba sa paghihiganti? Hawak ko ang aking tiyan habang nakahiga sa malamig at kalawanging bakal na kama ng pampublikong ospital sa Quezon City. Tinitiis ang bawat pang-ininig ng aking katawan sa gitna ng matinding sakit ng panganganak. Naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking noo, habang ang maingay na bentilador sa kisame ay dahan-dahang umiikot, ngunit ang tunay na lamig ay nagmumula sa teleponong nakapatong sa maliit na lamesa sa aking tabi. "Imelda, sabihin mo dyan sa babaeng yan na wag na siyang umaasang pupunta ako dyan, dahil narito kami ni Bianca sa Tagaytay at ayokong masira ang bakasyon namin para lang sa isang sanggol na hindi ko naman sigurado kung akin." Ang boses ni Leandro mula sa speakerphone ay malinaw at walang alinlangan umaalingaw sa maliit at madilim na kwarto ng ospital. Sa tabi ng aking kama, ang kanyang ina na si Doña Imelda ay dahan-dahang pinatay ang tawag, walang kahit konting awa sa kanyang mga mata habang nakatingin sa aking nanghihinang estado. Sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang isang kapal na mga legal na papel at isang itim na panulat. "Narinig mo ang anak ko, Danica. Hindi ka kailanman nababagay sa pamilya Villamor," ang sabi ni Doña Imelda habang itinuturo ang kanyang daliri sa aking muka. "Isang mahirap na katulong lang ang bagsak mo bago ka pumasok sa buhay namin. Utang na loob mo pa sa amin na pinatira ka namin sa bahay ng 2 taon kahit wala kang maipagmamalaking yaman o edukasyon. Ngayon, pirmahan mo itong kasunduan sa paghihiwalay at ang pagtanggi sa anumang suporta. Huwag mong isiping kikilalanin ng pamilya namin ang batang yan. Ang pamilya Villamor ay may kagalang-galang na pangalan sa lipunan. At hindi namin papayagang mabahiran yon ng isang tulad mong walang kwenta." Ang abogado na nakatayo sa kanyang likod ay mabilis na lumapit at inihain ang mga papel sa aking tapat. Pilit na inilalagay ang panulat sa aking nanginginig na mga daliri. "Pirmahan mo na ito, Mrs., ang malamig na sabi ng abogado. "Kapag hindi mo ito pinirmahan na yon, hindi babayaran ng pamilya Villamor ang iyong deposito at ang mga gamot na kailangan mo para sa iyong panganganak. Mananatili ka rito ng walang tulong." Sa sandaling iyon, ang pinto ng kwarto ay biglang bumukas at pumasok ang isang pampublikong nurse na may hawak na clipboard. Tiningnan niya ako ng may kasungitan at walang anumang simpatya. "Mrs. Ramos, pakiayos niyo na po ang mga papeles niyo," ang utos ng nurse habang itinutulak ang kanyang salamin. Marami pong mangangganak na naghihintay sa labas. Kung wala kayong pambayad sa billing at wala kayong kasamang mag-aasika, so kailangan nyo nang lumipat sa koridor dahil kailangan na namin ang kamang ito para sa ibang pasyente. Nakalagay ako sa gitna ng isang gipit na kalagayan. Ang sakit ng aking tiyan ay patuloy na sumasakit. Ang pamilya ng aking asawa ay nakatayo sa aking harapan upang saktan ang aking pagkatao, at ang ospital ay handa akong itapon sa gilid ng kalye na parang basurero. Ngunit sa gitna ng matinding panggigipit na ito, ang sakit sa aking katawan ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Ang 2 taon ng aking pagsisilbi, ang aking pagtitiis sa pang-aapi ng kanyang pamilya at ang aking buong pagmamahal kay Leandro ay nawala ng halaga sa loob lamang ng 1 segundo. Ang aking puso na dating puno ng pag-asa ay tuluyang magyelo, at ang takot sa aking dibdib ay pinalitan ng isang tahimik na galit na walang katumbas. Tiningnan ko si Doña Imelda. Inaasahan niyang makikita niya akong umiiyak, nagmamakaawa sa kanyang paanan o nagmamakaawa na puntahan ako ng kanyang anak. Ngunit itinaas ko ang aking ulo. Isang bahagya at malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Iniisip mo ba na ang 2 taon ng aking buhay ay may halaga dahil sa pera ng mga Villamor, Doña Imelda?
Ang tanong ko sa isang mababa at napakatahimik na boses, ngunit sapat upang patigilin ng abogado at ang nurse sa kanilang ginagawa. Ang utang na loob na sinasabi mo ay nabayaran ko na nung mga araw na ako ang nag-iisang nag-aalaga sa'yo nung may sakit ka habang ang anak mo ay nagpapakasaya sa ibang babae. Ang pangalang Villamor na pinoprotektahan mo ay walang anumang halaga sa akin. Simula sa araw na ito, ang anak ko ay hindi kailanman magiging bahagi ng inyong maruming lahi. Kinuha ko ang panulat mula sa kamay ng abogado. Nang walang kahit isang patak ng luha sa aking mga mata, inilagda ko ang aking pangalan sa bawat pahina ng dokumento. Mabilis de diretso at walang pag-aalinlangan. Nang matapos ako, ibinagsak ko ang panulat sa dibdib ng abogado at hinarap si Doña Imelda na may mata na parang kutsil sa patalim. Nakuha mo na ang gusto mo. Makakaalis ka na bago ko pa sabihin sa pampublikong ospital na ito kung anong uri ng pamilya ang meron ka. Ang malamig kong utos. Natigilan si Doña Imelda sa aking reaksyon. Ang kanyang muka na dating puno ng tagumpay ay napalitan ng pagkagulat at kaunting takot dahil sa aking katahimikan. Kinuha niya ang mga papeles mula sa abogado at mabilis na tumalikod nagmamadaling lumabas ng kwarto kasama ang kanyang tauhan nang hindi na muling tumitingin sa akin. Nang makalabas sila ang matinding sakit ng panganganak ay muling lumitaw. Tinitigan ko ang nurse na nakatayo pa rin sa tabi ng pinto. Tawagin mo ang doktor, ang sabi ko sa kanya nung may otoridad na hindi niya kailanman narinig mula sa isang mahirap na pasyente. Manganak ako ngayon at sisiguraduhin kong babayaran ang bawat sentimo ng ospital na ito bago lumubog ang araw. Sa loob ng sumunod na kalahating oras sa gitna ng matinding laban ng buhay at kamatayan, isinilang ko ang aking anak na lalaki. Nang idikit ng doktor ang maliit at mainit niyang katawan sa aking dibdib, narinig ko ang kanyang unang iyak. Hinalikan ko ang kanyang maliit na ulo at ibinulong sa kanyang tainga sa gitna ng aking panginginig. Daniel, ikaw at ako lang simula ngayon. At sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa kanila ay luluhod sa harap natin balang araw. Inabot ko ang aking lumang telepo na mula sa ilalim ng akin unan. Hindi ko tinawagan si Leandro. Hindi ako humingi ng tulong sa kahit sinong kakilala ko sa nakaraan. Sa halip, pinalabas ko ang pampublikong linya ng Montemayor Group, ang pinakamalaking korporasyon ng ospital at real estate sa buong bansa na kamakailan lamang ay naglabas ng pampublikong panawagan para sa paghahanap ng nawawalang apo ng yumaong, si Elena Montemayor. Nang sumagot ang operator sa kabilang linya, ang boses ko ay walang anumang panginginig. Magandang gabi, nais kong makipag-usap sa personal na sekretarya ni Don Alejandro Montemayor. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang apo na si Danica ay narito sa pampublikong ospital sa Quezon City at handa na siyang umuwi. Hindi pa nakakalipas ang isang oras mula nang matapos ang aking pagtawag. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa maruming semento ng pasilyo ay umaalingaw-ngaw sa labas ng aking kwarto. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng napakalinis na itim na Amerikana. Ang kanyang tayo ay puno ng awtoridad at sa kanyang likod ay nakatayo ang dalawang lalaking nakabarong at ang isang kilalang abogado na madalas kong makita sa mga balita, si Ate Manuel Santos. Tumingin sa akin ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata na dating matigas at malamig ay biglang lumambot nang makita ang aking muka. Lumapit siya sa aking higaan nang walang anumang pag-aalinlangan, binaliwala ang mababang kalagayan ng pampublikong kwartong ito. Danica, ang bulong ng matandang lalaki habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Kamukhang-kamukha mo ang iyong inang si Elena. Ako ang iyong lolo. Ako si Don Alejandro Montemayor. Inilabas ni Ate Manuel ang isang formal na dokumento mula sa kanyang leather folder at inihain ito sa akin. Ito ay ang opisyal na resulta ng DNA test na ginawa gamit ang mga sample mula sa aking nakaraang recheck sa klinika ng Montemayor Hospital 3 buwan na ang nakalipas. 79% ang maikling pahayag ni Ate Manuel. Kumpir
mado na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong si Senyora Elena Montemayor, ang nag-iisang anak ng Don. Tiningnan ko ang matandang lalaki. Inilabas ni Don Alejandro ang kanyang purong puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang pawis at dumi sa aking no. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang mainit at tunay na pagmamahal ng isang pamilya, isang bagay na kailanman ay hindi ipinaramdam sa akin ng pamilya Villamor. Yumakap ang aking dalawang kamay sa aking bagong silang na anak na si Daniel. Hinarap ko si Don Alejandro ng may matatag na pananalita. Tinatanggap ko ang aking pagkakakilanlan, Lolo. Ang sabi ko sa kanya sa isang malinaw at walang panghing-inig na boses. Ngunit meron akong isang kondisyon. Hindi ako babalik sa Maynila bilang isang mahirap na babaeng humihingi lamang ng awa o gagamit ng inyong pangalan para magtago. Nais kong matutunan ang bawat detalye ng inyong negosyo. Bubuuin ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking sariling lakas at kakayahan. Nais kong maging sapat ang aking lakas upang walang sinuman ang makakatapak muli sa aking dignidad. Isang bahagyang ngiti ng pagmamagaling ang lumabas sa mga labi ni Don Alejandro. Tumingin siya sa akin ng may matinding paggalang sa aking desisyon. Yan ang dugo ng mga Montemayor. Ang matigas na pahayag ni Don Alejandro. Hindi tayo yumuyuko sa sinuman. Gagawin natin ang lahat ng nais mo, apo. Lumingon si Don Alejandro kay Oti Manuel at nagbigay ng mabilis at matalas na utos. Manuel, bayaran mo ang buong ospital na ito. Burahin mo ang lahat ng record ng pagpasok ni Danica at ng kanyang anak sa pampublikong sistemang ito. Walang sinuman lalo na ang pamilya Villamor ang makakaalam kung saan kami pumunta. Maghanda ka ng pribadong eroplano. Lilipad tayo patungong Singapore ngayong gabi. Opo, Don Alejandro? Ang mabilis na sagot ng abogado, bago mabilis na lumabas ng kwarto. Bago ako inilipat sa isang stretcher ng mga pribadong medical na tauhan, nadosala ni Don Alejandro, hinawakan ko ang maliit na pilak na kuwintas na nakasabit sa aking leeg. Ang tanging alala na iniwan ng aking ina bago siya mawala. Sa ilalim ng kuwintas ay nakasabit ang isang maliit at lumang susi na pinalibutan ng mga nakaukit na disenyo. Isang susi na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong pintuan o kahon ang binubuksan. Isang pribadong ambulansya ang nagdala sa amin patungo sa paliparan at bago sumikat ang araw ang lungsod ng Maynila ay dahan-dahang lumiliit sa ilalim ng mga ulap habang ang eroplano ay lumilipad patungong Singapore. 15 araw ang mabilis na lumipas sa Maynila. Sa harap ng pampublikong ospital sa Quezon City, isang mamahaling itim na kotse ang huminto. Bumaba si Leandro Villamor habang nakasuot ng kanyang casual na damit mula sa kanyang mahabang bakasyon sa Tagaytay kasama si Bianca. Mayroon siyang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na niniwal at matapos ang 15 araw ng pagdurusa at pag-iisa ni Danica sa ospital, ang kanyang asawa ay magiging ganap ng masunurin at handang tanggapin ang kahit anong sabihin ng kanyang pamilya. Naglakad siya pumasok sa departamente ng obstetrics at lumapit sa counter ng triage nurse. Nang anak na ba ang asawa kong si Danica Ramos? Ang hudyat na tanong ni Leandro habang inaayos ang kanyang rilo. Nasaan ang kwarto niya? Kukunin ko lang ang mga papel niya. Tumingin sa kanya ang nurse. Nang makilala nito ang pangalan, ang mukha ng nurse ay naging napakasungit at malamig. Umalis na sila, 15 araw na ang nakalipas. Ang malamig na sagot ng nurse habang hindi man lang tumitingin ng maayos sa kanya. Binayaran ng isang pribadong tao ang lahat ng kanyang billing at opisyal na pinatutukoy na burahin ang kanyang mga record sa ilalim ng batas sa privacy. Wala silang iniwang kahit anong bagong address o numero ng telepon. Natigilan si Leandro. Ang kanyang ngiti ay mabilis na napawi at napalitan ng matinding pagtataka. Ano imposible iyon? Ang sigaw ni Leandro. Ako ang asawa niya. Wala siyang ibang pamilya o pera para makalabas dito ng mag-isa. Sana naisip mo yan bago mo siya pinabayaan dito noong gabi ng kanyang panganganak? Ang sagot ng nurse bago tumalikod at binaliwala ang kanyang presensya. Mabilis na bumalik si Leandro sa kanyang kotse kung saan naghihintay si Bianca habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Ano nangyari, babe? Ang tanong ni Bianca sa kanyang malambing at maarte na boses.
Napaalis mo na ba siya ng tuluyan sa sistema ng pamilya niyo? Wala siya doon, ang naguguluhang sagot ni Leandro habang nakahawak sa kanyang timon. Umalis na raw siya labin. 5 araw na ang nakalipas. May nagbayad ng lahat ng bill niya. Baka humanap lang iyon ng ibang lalaking magpapakain sa kanya. Ang mabilis na pang-iinsulto ni Bianca habang tumatawa ng mahina. Huwag mo na siyang isipin, Leandro. Mas maganda nga yon para wala na tayong problema sa legalidad kapag nagpakasal tayo. Ngunit bago pa makasagot si Leandro, ang kanyang telepono sa ibabaw ng dashboard ay biglang naglabas ng tunog ng isang bagong email notification. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at binuksan ang mensahe mula sa isang hindi kilala at encrypted na email address. Sa loob ng email ay may isang nakalakip na larawan. Ito ay ang malinaw na scan ng kasunduan sa paghihiwalay na pinirmahan ni Danica noong gabing yon. Ngunit sa gitna ng dokumento, may isang malaking pulang tatak na mga salitang nakasulat. Sisimulan na ang pagbabayad. Napatitig si Leandro sa kanyang screen. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang nanginginig habang ang malamig na pawis ay lumalabas sa kanyang leeg. Habang si Bianca ay patuloy na nagsasalita sa kanyang tabi nang hindi nalalaman ang matinding takot na nagsimulang pumasok sa puso ng kanyang kasintahan. Ang matataas na gusali ng Singapore sa gitna ng Marina Bay ay nagbibigay ng isang malamig at makabagong tanawin mula sa bintana ng aking opisina. Sa loob ng 3 taon, hindi ako humingi ng anumang espesyal na trato mula kay Don Alejandro. Pumasok ako sa sangay ng Montemayor Group bilang isang ordinaryong analista sa corporate restructuring. Ginugugol ang 16 na oras araw-araw upang pag-aralan ang bawat detalye ng batas sa pananalapi pagbawi ng mga ari-arian at pamamahala ng malalaking korporasyon. Ang dating Danica na mahiyain, masunurin at handang magtiis para sa pagmamahal ng iba, ay dahan-dahang nawala. Ang pinalit sa kanya ay isang babaeng may matalim na isip, malamig na pananalita at walang pang-ininig na mga daliri sa paggawa ng mga desisyon sa negosyo. Isang gabi sa aming penthouse sa Singapore, matapos ang mahabang oras ng pag-aaral ng mga ulat ng audit, dahan-dahan kong nilapitan ang kama, kung saan natutulog ang aking 3 taong gulang na anak na si Daniel. Ang kanyang magandang mukha ay napakatahimik, malayo sa anumang gulo ng mundo. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay at naramdaman ko ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako pwedeng mapagod. Naglakad ako patungo sa salamin ng aking kwarto. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon. Ang aking mahabang buhok na dating paborito ni Leandro dahil mukha raw akong masunuring asawa ay nakasabit pa rin sa aking balikat. Kinuha ko ang isang matalim na gunting mula sa aking lamesa. Sa bawat paggupit ng gunting, ang aking mahabang buhok ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig. Hanggang sa maging isang napakaikling bob cut na nagpapakita ng matalim kong cowline at malamig na mga mata. Pinalatan ko ang aking sarili mula sa huling bakas ng aking nakaraan. Kinabukasan pumasok si Ate Manuel Santos sa aking silid habang dala ang isang makapal na folder ng mga lihim na ulat mula sa Maynila. Senyorita Danica, ang simula ng abogado habang inilalapag ang mga dokumento sa aking lamesa. Ang Villamor Builders ay nasa napakalaking panganib sa pananalapi. Si Leandro ay nagpadala ng milyon-milyong piso sa mga kadudadudang proyekto ng condominium dahil sa pamimilit ni Bianca Sandejas. Kinuha ko ang ulat at dahan-dahang binuklat ang bawat pahina. Sa gitna ng mga bank audit, may isang bagay na agad na nakakuha ng aking pansin. Isang lihim na transaksyon sa pananalapi ang nagpapakita na ang Villamor Builders ay patuloy na naglilipat ng pera patungo sa isang shell company na nagngangalang Sandejas Global Holdings. Inanakaw ni Bianca ang pera ng kumpanya ni Leandro nang hindi nalalaman ng pamilya Villamor. Ang malamig kong pahayag habang pinalilitaw ang isang maliit na ngiti sa aking mga labi. Pinalalabas niyang pumupunta ang pera sa mga supplier, ngunit sa katunayan ay inilalagay niya ito sa kanyang sariling account. Nais niyo po bang ipaalam ito sa pulisya? Ang tanong ni Ate Manuel. Hindi pa, ang sagot ko habang isinasara ang folder. Hahayaan natin sila magpatuloy sa kanilang kasakiman. Ang kasakiman ng isang tao ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang kanyang sariling buhay.
Sa huling araw ng aking 3 taon sa Singapore, humarap ako sa Board of Directors ng Montemayor Group sa harap ni Don Alejandro. Ipinresenta ko ang aking master plan para sa pagpapalawak ng kumpanya sa Maynila, isang plano na naglalayong bumili ng lahat ng mga bad loan at naisang lang-ari-arian sa sektor ng real estate mula sa 3 malalaking bangko sa Pilipinas. Pagkatapos ng aking presentasyon, ang buong silid ay napuno ng palakpakan mula sa mga matataas na opisyal. Tumingin sa akin si Don Alejandro nang may matinding pagmamalaki sa kanyang mga mata. Simula sa araw na ito, ang opisyal na pahayag ni Don Alejandro sa buong lupon. Si Danica Montemayor ang tatayo bilang Executive Chief Executive Officer ng Montemayor Group Philippines. Ang kanyang desisyon ay ang aking desisyon. Nang gabing iyon, bago ang aking paglipad pabalik ng Maynila, binuksan ko ang aking tablet at nakita ang isang artikulo sa isang kilalang magasin sa Pilipinas. Ang pamagat ay tungkol sa nalalapit na ika-10 anibersaryo ng Villamor Builders na gaganapin sa Shangri-La, Manila sa susunod na linggo. Sa pabalat ng magasin ay nakalarawan si Leandro Villamor at si Bianca Sandejas na ipinalalabas ng media bilang ang pinakamatagumpay at makapangyarihang magkasintahan sa industry ng real estate. Tinitigan ko ang mukha ni Leandro sa screen. Wala na ang kahit anong kibot ng sakit sa aking dibdib. Ang natira na lamang ay ang malamig at kalkuladong intensyon ng isang taong handa ng kumpiskahin ang lahat ng utang na hindi pa nababayaran. Inayos ko ang aking itim na designer suit at kinuha ang kamay ng aking anak na si Daniel habang kami ay sumasakay sa pribadong eroplano ng pamilya. Pagkalipas ng 3 oras ang gulong ng eroplano ay dahan-dahang dumikit sa runway ng paliparan sa Maynila. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa pribadong hangar ng paliparan, pinalabas ko ang aking unang hakbang patungo sa sahig ng Maynila. Ang bawat hakbang ng aking matataas na takong sa makintab na semento ay gumagawa ng isang matatag at malinaw na tunag. Isang hudyat na ang tunay na may-ari ng lungsod ay nagbalik na. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa naglalakihang salamin ng Montemayor Tower sa Makati. Sa harap ng pangunahing pintuan ng gusali, isang itim na luxury sedan ang dahan-dahang huminto. Lumabas ako mula sa sasakyan na nakasuot ng isang madilim na navy blue na power suit, nakataas ang ulo, at ang aking maikling buhok ay maayos na nakalapat sa aking muka. Sa aking likod ay nakasunod si Ate Manuel Santos at 2 matatangkad na gwardiya. Pumasok ako sa pangunahing bulwagan ng gusali kung saan ang mga empleyado at mga matataas na opisyal ng Montemayor Group Philippines ay nakatayo upang salubungin ang kanilang bagong CEO. Marami sa kanila ang nagulat, inaasahan nila ang isang matandang lalaki o isang mahiyain at walang alam na tagapagmana, ngunit ang humarap sa kanila ay isang babaeng may malamig at nakakatakot na presensya. Dire-diretso akong naglakad patungo sa executive boardroom sa ika-30 palapag. Sa loob ng silid, ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo na, ang ilan sa kanila ay may mga ngiti ng pagmamaliit sa kanilang mga mukha. Inilapag ko ang aking bag sa ibabaw ng mahabang mesang gawa sa mahogani at binaliwala ang anumang pormal na pagbati. Tinitigan ko ang 2 matatandang direktor na nakaupo sa aking kanatnan, sina Gino Ong Gomez at Gino Ong Santos. Ginoong Gomez, Ginoong Santos. Ang simula ko sa isang malamig at walang emosyong boses. Mayroon akong hawak na mga ulat ng internal audit mula sa nakaraang 2 taon. Kabilang dito ang inyong mga lihim na kasunduan at pagpapadali ng mga illegal na pautang sa Villamor Builders kapalit ng mga komisyon. Nagbago ang kulay ng mukha ng 2 direktor. Ang kanilang mga ngiti ay mabilis na napawi at napalitan ng matinding kaba. Anong ibig mong sabihin, Mrs.? Ang pautal-utal na tanong ni Gino Ong Gomez. Wala kang karapatang magparatang ng ganyan sa amin. Inilabas ni Ate Manuel ang 2 folder at ibinagsak ito sa harap ng 2 lalaki. Mairoon kayong 5 minuto upang ihanda ang inyong mga liham ng pagbibitiw, ang patuloy ko habang nakatitig sa kanilang mga mata. Kung hindi napipirmahan ang inyong pagbibitiw ngayon, ang ating mga abogado ay maghahain ng kasong kriminal para sa estafa at korporasyong pagnanakaw bago magtanghali. Pumili kayo. Ang buong silid ng boardroom ay naging napakatahimik.
Walang sinuman sa mga natitirang direktor ang nangahas na magsalita. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang 2 tiwaling opisyal ay pumirma sa kanilang pagbibitiw ng may nanginginig na mga kamay at mabilis na lumabas ng silid. Ipinakita ko sa buong lupon kung sino ang tunay na humahawak ng kapangyarihan. Matapos ang pagpupulong, naglakad ako patungo sa aking bagong opisina sa pinakataas na palapag. Ang buong bintana ay gawa sa malaking salamin na nagpapakita ng buong tanawin ng lungsod ng Maynila. Tumayo ako sa tabi ng salamin at tinitigan ang mga gusali sa ibaba. 3 taon ang nakalipas, itinapon ako ng lungsod na ito sa gitna ng ulan nang walang kahit isang sentimo. Nayon, ang buong lungsod ay nakalatag sa ilalim ng aking mga paa. Dahan-dahan akong umupo sa aking itim na executive leather chair at ipinikit ang aking mga mata upang maramdaman ang katahimikan ng aking tagumpay. Ngunit nang buksan ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang pulang sobre na nakapatong sa gitna ng aking lamesa. Wala itong pangalan ng nagpadala o kahit anong tatak ng koreo. Dahan-daha ko itong binuksan. Sa loob ay may mga malalalim na dokumento ng mga personal na bank account ni Bianca Sandejas sa Switzerland at Cayman Islands, kasama ang mga pekeng dokumento ng kanyang pagkakakilanlan. Isang lihim na kaalyado ang nagpapadala sa akin ng mga sandata laban sa aking mga kaaway, ngunit hindi ko pa alam kung sino ito. Samantala sa tanggapan ng Villamor Builders sa Quezon City, ang kapaligiran ay puno ng gulo at takot. Si Leandro Villamor ay nakatayo sa harap ng kanyang mesang gawa sa kahoy, galit na tinitingnan ang mga ulat ng pananalapi ng kumpanya. Ang kanilang malaking proyekto ng kondominium ay tuluyang nahinto dahil ayaw na maglabas ng karagdagang pondo ang mga bangko. Pumasok si Bianca sa kanyang opisina, nakasando ng mamahaling damit at may hawak na tasa ng kape habang naglalakad ng maarte. "Babe, bakit ka ba sobrang na-stress?" Ang reklamo ni Bianca habang nakasimangot. "Magloan ka na lang ulit sa BDO o sa Metrobank o, kaya sabihin mo kay Tita Imelda na ibenta niya muna ang ilan sa mga alahas niya." "Titingin ka ba sa paligid mo, Bianca?" Ang galit na sigaw ni Leandro habang ibinabagsak ang kanyang mga papel. "Iniharang na ng BDO ang ating credit line ngayong umaga. Wala na tayong pambayad sa mga kontratista sa susunod na linggo. Kapag hindi tayo nakahanap ng bagong mamumuhunan bago ang ating anibersaryo mababangkar ang kumpanya ng pamilya ko." Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok si Ate Manuel sa aking opisina sa Montemayor Tower, habang may hawak na isang formal na selyadong dokumento. "Senyorita Danica," ang ulat na abogado. "Tapos na po. Opisyal lang nabili ng Montemayor Group ang 70% ng lahat ng bad loan ng Villamor Builders mula sa 3 pangunahing bangko. Hawak na natin ang kanilang mga titulo at ang mortgage deed ng kanilang pangunahing gusali." Isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. "Ipadala mo ang opisyal na abiso ng foreclosure sa personal na numero ni Leandro Villamor Oti Manuel," ang utos ko. Nais kong marinig niya ang balita habang nasa gitna siya ng kanyang opisina. Sa tanggapan ng Villamor Builders ang telepono ni Leandro ay biglang tumunog. Kinuha niya ito at mabilis na sinagot, umaasang isang mamumuhunan ang tumatawag. "Hello, ako si Leandro Villamor," ang mabilis ning sabi. "Ginong Villamor," ang boses ng Senior Vice President ng BDO mula sa kabilang linya. "Tumatawag ako upang ipaalam sa iyo na ang lahat ng inyong mga utang at kasunduan sa pautang ay opisyal lang nabili at inilipat sa isang solong korporasyon. Hindi ka na nagkakautang sa aming bangko." Nakahinga ng maluwag si Leandro. Sa loob ng isang segundo naniniwala, may nag-save sa kanyang kumpanya. "Ano-sino ang bumili ng aming mga utang?" ang mabilis niyang tanong. "Sino ang aming bagang mamumuhunan?" "Ang lahat ng inyong mga utang ay hawak na ngayon ng Montemayor Group Philippines," ang sagot ng Vice-Presidente. Sa ilalim ng direktang utos ng kanilang bagong Executive CEO na si Danica Montemayor. Ang panulat sa kamay ni Leandro ay dahan-dahang nahulog sa ibabaw ng kanyang mesang kahoy. Ang telepono sa kanyang tainga ay halos nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang mukha ay nawala ng dugo, at ang kanyang boses ay nanginginig ng matindi habang binabanggit ang pangalan.
Danica, Montemayor. Sa loob ng executive waiting lounge ng Montemayor Tower si Leandro Villamor ay hindi mapakali sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang leeg ay basang-basa ng malamig na pawis habang mahigpit na hawak ang kanyang leather folder. Sa kanyang tabi si Bianca Sandejas ay patuloy na naglalagay ng pulbos sa kanyang mukha, pilit na itinatago ang matinding kaba na nagmumula sa kanyang dibdib. Imposible ito, Bianca. Ang pautal-utal na bulong ni Leandro habang nakatitig sa pintuan ng opisina. Baka kapangalan lang niya yon ang Danica na kilala ko, ay walang maipagmamalaking pera o pamilya. Hindi siya pwedeng maging CEO ng pinakamalaking korporasyon sa bansang ito. Makinig ka sa akin, Leandro. Ang mabilis na sagot ni Bianca sa isang matalim na boses. Kahit sino pa siya, kailangan natin makuha ang extension ng utang natin. Gamitin mo ang nakaraan nyo, paikutin mo siya. Ang mga babaeng tulad niya ay madaling lumambot kapag pinag-usapan ang lumang pag-ibig. Bago pa makasagot si Leandro, ang malaking double doors ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Si Ate Manuel Santos ay lumabas at humarap sa kanila nang may malamig na muka. Pumasok na kayo! Hinihintay na kayo ng Executive CEO. Ang maikling pahayag ng abogado. Pumasok sina Leandro at Bianca sa loob ng napakalaking silid ng boardroom. Sa dulo ng mahabang mesang gawa sa salamin, nakatayo ang isang babae na nakatitig sa tanawin ng lungsod sa labas ng bintana. Nakasuot siya ng isang napakamahal na puting silk suit, nakataas ang buhok sa isang maayos na bobcut at may suot na kumikislap na diamating hikaw. Dahan-dahan siyang humarap sa kanila. Ang hininga ni Leandro ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang mga mata ni Bianca ay nanlaki sa matinding paggagulat. Ito nga si Danica. Ngunit wala na ang babaeng mahirap mukhang pagod at masunurin na dating nakatira sa kanilang bahay. Ang nakatayo sa kanilang harap ay isang napakagandang babae na may aura ng kapangyarihan at malamig na awtoridad na nagpapadama sa kanila na sila ay napakaliit. Umupo ako sa pangunahing upuan sa dulo ng mesa at tinitigan sila ng walang anumang ekspresyon sa aking mukha. Umupo kayo, ang malamig kong utos. Dahan-dahang umupo sina Leandro at Bianca sa tapat ko. Si Bianca gamit ang kanyang karaniwang taktika ng pagpapanggap na victim ay agad na nagpakita ng mga mata na tila maiiyak. Danica? Miss Montemayor? Ang simula ni Bianca sa kanyang maarte at nanginginig na boses. Alam kong nagkaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan nung nakaraan pero pakiusap. Huwag mo namang gawin ito dahil sa galit o paghihigante. Ang Villamor Builders ay may daan-daang ordinaryong manggagawa. Nagtatrabaho kami ng maayos ni Leandro. Kung meron ka pang natitirang puso, pakiusap naman na palawigin mo ang aming panahon sa pagbabayad ng utang. Tinitigan ko si Bianca habang nagsasalita siya. Ang kanyang mga pekeng luha at maarteng pananalita na dating nakakakuha sa awa ni Leandro ay walang anumang epekto sa akin. Mrs. Sandejas, ang sagot ko sa isang napakatahimik at matalas na boses. Ito ay isang silid ng negosyo, hindi isang tanghalan ng drama sa telebisyon. Ang pinag-uusapan dito ay mga numero, kontrata at batas, hindi ang inyong mga pilit na luha. Inilipat ko ang ulat ng audit sa ibabaw ng mesa, patungo sa kanila. Ang Villamor Builders ay pumalya na sa 3 sunod-sunod na pagbabayad ng interes, ang patuloy ko. Ayon sa probisyon ng inyong kontrata sa bangko na nabili ng Montemayor Group, may karapatan kaming kumpiskahin ng inyong mga ari-arian anumang oras. Tumayo si Leandro mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon at pagtataka. Danica, pakiusap, tingnan mo ako. Ang sigaw ni Leandro habang lumalapit ng kaunti sa mesa. Naging mag-asawa tayo ng 2 taon. Alam kong nagkamali ako, pero paano ka naging ganyan kalamig? Wala ka na bang natitirang pagmamahal o kahit kaanting alaala sa ating nakaraan? Tinitigan ko si Leandro na parang isang basahan sa tabi ng kalsada. Ginoong Villamor, ang malamig kong sagot. Ang pangalang Danica Ramos ay namatay na 3 taon ang nakalipas sa malamig na sahig ng pampublikong ospital kung saan mo ako iniwan habang nagpapakasaya ka sa ibang babae. Ang nakatayo sa harap mo ngayon
ay ang CEO ng Montemayor Group. Wala akong nakaraan kasama ka. Dahil sa takot na mawala ang lahat, mabilis na tumayo si Bianca at inilabas ang kanyang kamay patungo sa akin, pilit na nagpapakita ng pakikipagkasundo. Miss Montemayor, pakiusap. Maging profesional tayo, ang sabi ni Bianca. Magsimula tayo sa simula. Tiningnan ko ang kanyang nakalabas na kamay. Hindi ko ito hinawakan. Sa halip, kinuha ko ang isang itim na panulat mula sa aking lamesa at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng salamin patungo sa kanyang mga daliri. Huwag mong dumiha ang aking mga kamay, Bianca, ang maikling pahayag ko. Gamitin mo ang panulat na yan upang pirmahan ang bagong kasunduan ng interes. Habang pilit na kinukuha ni Bianca ang panulat, nang may nanginginig na mga kamay na pansin ng aking mga mata ang isang mabilis at lihim na sulyap sa pagitan ni Bianca at ng isa sa aming mga junior legal assistant na si Ate Ramos na nakatayo sa tabi ng pader, isang lihim na ugnayan na agad kong itinabi sa aking isip para sa susunod kong pagsusuri. Hinarap ko silang dalawa at ibinigay ang aking huling utos. Mayroon kayong eksaktong 30 araw upang bayaran ang unang 50 milyong piso ng inyong utang. Kapag hindi kayo nakabayad sa itinakdang oras opisyal, nakukunin ng Montemayor Group ang inyong pangunahing gusali sa Quezon City at ang inyong pampersonal na mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. 30 araw? Imposible yun! Pinapabagsak mo kami. Tumayo ako mula sa aking upuan, inayos ang aking Amerikana at tumalikod sa kanila nang walang kahit isang karagdagang salita. Ang tunog ng mabigat na panulat na ibinagsak ni Ate Manuel sa ibabaw ng lamesang salamin ay umaalingaw-ngaw sa buong silid na nagpapatunay na ang kanilang oras ay opisyal nang nagsimulang tumakbo. Sa loob ng tanggapan ni Leandro sa Villamor Builders ang hangin ay puno ng matinding galit at sigawan. Ang dalawang taong dating nagpapakita ng kanilang tamis ng pag-ibig sa harap ng media ay tuluyan ng nag-aaway sa harap ng kanilang mga natitirang empleyado. 30 araw, Bianca. Ang galit na sigaw ni Leandro habang ibinabagsak ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Saan tayo makakakuha ng 50 milyong piso sa loob ng 30 araw? Sabi mo sa akin nung una tutulungan tayo ng pamilya mo sa mga koneksyon sa bangko. Noyon bakit ayaw ka man lang ng tulungan ng tatay mo? Huwag mo akong sigawan, Leandro. Ang mabilis na ganti ni Bianca habang nakaturo ang kanyang daliri sa mukha ng lalaki. Ikaw ang walang silbi dito? Hindi mo man lang nakayang hawakan ang lumang asawa mo. Hinarap ka niya sa harap ng maraming tao at hinayaan mo siyang tapakan ang dignidad natin. Sa dulo ng Makati sa loob ng aking malawak na opisina sa Montemayor Tower, nakaupo ako sa harap ng aking high-definition monitor. Sa tulong ng aking lihim na tauhan sa loob ng kumpanya ng mga Villamor, napanunood ko ang bawat detalye ng kanilang pag-aaway sa pamamagitan ng live CCTV feed. Dahan-dahan kong inangat ang aking tasa ng warm chamomile tea at uminom ng may buong katahimikan. Walang kahit isang kibot ng galit sa aking muka. Ang panonood sa dalawang kaaway na unti-unting sumisira sa kanyang sariling ugnayan ay isang uri ng tagumpay na hindi kailanman mabibili ng pera. Pinatay ko ang monitor at hinarap si Ate Manuel na nakatayo sa aking tabi. Nasa estado na ng kawalan ng pag-asa si Bianca at Manuel, ang malamig kong pahayag. Ang mga taong mayayabang at matakaw sa pera kapag nag-ipit ay hindi naghahanap ng maayos na trabaho. Naghahanap sila ng mabilis na paraan upang makabawi. Ibigay mo sa kanya ang kanyang hinahanap. Inilabas ni Ate Manuel ang isang plano para sa isang peking kumpanya, ang Apex Global Infrastructure. Ito ay isang dummy corporation na pinamumunuan ng ating lihim na kinatawa na si Ginong Eduardo Chen. Ang bait ay isang peking proyekto ng gobyerno sa pampublikong pabahay na nag-aalok ng 300% tubo sa loob lamang ng 2 linggo. Ngunit, nangangailangan ng paunang puhunan na 40 milyong piso. Nang gabing iyon sa isang mamahaling lounge sa Bonifacio Global City si Bianca ay lihim na nakipagkita kay Ginoong Eduardo Chen. Mrs. Sandejas, ang mahinahong salita ni Eduardo habang inihahain ang mga peking dokumento ng pamumuhunan. Kapag nagpasok ka ng 40 milyong piso ngayon, makakakuha ka ng 120 milyong piso sa loob
ng 14 na araw. Mabilis mong mababayaran ang utang ng Villamor Builders sa Montemayor Group at maipamumukha mo kay Danica na hindi niyo kailangan ang kanyang awa. Ang mga mata ni Bianca ay kumislap sa matinding kasakiman at ingit. Ang pagnanais niya madaig ako at maibalik ang kanyang maipagmamalaking imahe sa lipunan ay mas matindi kaysa sa kanyang natitirang katinuan. Sigurado ba na makukuha ko ang pera sa loob ng 2 linggo? Ang tanong ni Bianca habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa kagalakan. 100%, Mrs. Sandehas, ang sagot ng ating kinatawan. Habang nagaganap ang lihim na pagtatagpo na ito, inihain sa akin ni Ate Manuel ang isang lumang dokumento na nakuha mula sa lumang safe ng pamilya Villamor. Ito ay isang lihim na ulat ng investigasyon 4 na taon na ang nakalipas. Bago pa man ikasal si Leandro sa akin, nalaman na pala ni Doña Imelda ang tungkol sa aking lumang kwintas na may tatak ng pamilya Montemayor. Ngunit itinago niya ang katotohanan ito at hinarang ang anumang paghahanap sa akin upang manatili akong isang masunurin at walang bayad na katulong sa kanyang bahay. Ang kanilang pamilya ay matagal na palang nagnanakaw ng aking buhay bago pa man ako dalhin sa pampublikong ospital. Tinitigan ko ang lumang papel. Ang aking galit ay naging mas matigas pa sa bakal. Sa mansyon ng mga Villamor, si Doña Imelda ay halos hindi makahinga habang hawak ang mga bagong abiso ng singil mula sa bangko. Isang malaking malaska sa pamilya namin, Bianca. Ang sigaw ni Doña Imelda habang itinuturo ang kanyang bastun sa mukha ni Bianca na katatapos lang dumating. Dati-rati ay maayos ang negosyo ng anak ko bago ka dumating pumasok ka sa bahay na ito at tinuruan mo si Leandro na maging waldas at pabaya. Tumatanda ka ng walang silbi, Imelda. Ang galit na ganti ni Bianca habang itinutulak ang baston ng matanda. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya ko noong una, matagal na kayo naghihirap. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan dahil ako lang ang makakalutas ng problemang ito. Nang gabing iyon, matapos makatutog si Leandro dahil sa matinding kalasingan at stress, dahan-dahang pumasok si Bianca sa kanyang opisina. Kinuha niya ang susi ng safe mula sa jacket ni Leandro at inilabas ang digital banking token at ang mga opisyal na selyo ng Villamor Builders. Gamit ang kanyang mga daliri na nanginginig sa takot at kasakiman, inilipat ni Bianca ang 40 milyong piso, ang huling natitirang pondo ng kumpanya ng mga Villamor para sa sahod at operational expenses patungo sa bank account ng Apex Global Infrastructure. Inilagda niya ang kanyang feking pirma sa ibabaw ng bank wire transfer authorization at dahan-dahan ng umiti ng may kasamaan. Tingnan natin kung sino ang muling tatawa, Danica Montemayor. Ang bulong ni Bianca sa dilim ng silid. Sa loob ng 2 linggo ako ang bibili ng buong korporasyon mo. Hindi niya nalalaman na ang bank account ng Apex Global Infrastructure ay direktang nakakonekta sa personal na trust fund ni Danica Montemayor at ang kanyang ginawang paglilipat ng pera ay ang pinal na katibayan na magpapadala sa kanya sa kulungan. Kinaumagahan sa tanggapan ng Villamor Builders ang katahimikan ng opisina, ay nabasag ng ang punong accountant ng kumpanya ay patakbong pumasok sa silid ni Leandro. Ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ulat ng bangko. Ginoong Villamor, ang sigaw ng accountant sa gitna ng kanyang paghinga. Wala na pong laman ang ating pangunahing payroll account. 40 milyong piso ang inilipat kagabi sa pamamagitan ng bank wire transfer. Mabilis na itinulak ni Leandro ang kanyang upuan at tiningnan ang kanyang computer screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkagulat at galit nang makita ang digital token na ginamit sa transaksyon, ang personal na security code ni Bianca Sandehas. Dala ng matinding galit, mabilis na sumakay si Leandro sa kanyang sasakyan at nagmamadaling umuwi sa mansyon ng mga Villamor. Naabutan niya sina Doña Imelda at Bianca na nakaupo sa hapagkainan habang umiinom ng kape. Lumapit si Leandro kay Bianca at mahigpit na hinawakan ang braso nito. Saan mo dinala ang 40 milyong piso, Bianca? Ang galit na sigaw ni Leandro habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Inubos mo ang huling pondo ng kumpanya para sa sahod ng mga tao. Hindi man lang nagpakita ng kahit konting pagsisisi si Bianca.
Inalis niya ang kamay ni Leandro at tumayo ng may kasungitan. Ininvest ko ang pera para iligtas tayo, Leandro. Ang mabilis niyang ganti habang nagmamataas. Sa loob ng 2 linggo, makakakuha tayo ng 120 milyong piso. Huwag ka ngang magpakaduwag dyan. Ako lang ang gumagawa ng paraan para mabayaran si Danica. Lalapit sana si Doña Imelda, nuwit sa matinding galit ng matanda, mabilis nitong sinampal si Bianca sa muka. Pahamak ka, magnanakaw ka, ang sigaw ni Doña Imelda habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Inubos mo ang kumpanya ng anak ko. Pumasok ka sa bahay na ito upang sirain ang pamilya namin. Ngunit hindi nagpatalo si Bianca. Tinulak niya si Doña Imelda pabalik sa kanyang upuan at tinitigan ito ng may matinding pagnanais na makapanakit. Huwag mo akong hahawakan, Imelda! Ang galit na banta ni Bianca. Tumatanda ka na ng walang silbi. Kung hindi dahil sa akin, matagal na kayang pulubi sa kalye. Tingnan natin kung sino ang iiyak kapag nakuha ko na ang pera sa Apex Global. Habang ang pamilya Villamor ay tuluyang nagsisira sa kanilang sariling tahanan sa loob ng Montemayor Tower sa Makati. Ang kapaligiran ay napakalinis at tahimik. Pumasok si Ate Manuel sa aking opisina at inilapag ang kumpirmasyon mula sa bangko. Senyorita Danica, ang ulat ng abogado. Ligtas na pong nakapasok ang 40 milyong piso mula sa Villamor Builders patungo sa ating recovery holding account. Ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng walang pondo para sa operational expenses. Sa tabi ng aking malaking lamesa, ang aking 3 taong gulang na anak na si Daniel ay masayang nagdodrawing ng isang dilaw na araw sa kanyang papel. Dahan-dahan akong lumuhod sa kanyang tabi, inayos ang kanyang kwelyo at hinalikan ang kanyang pisingi. Ang kanyang magandang ngiti ay nagbigay sa akin ng matatag na kapayapaan sa gitna ng aking pakikipaglaban. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking anak, ang aking personal na telepon, ay biglang naglabas ng tunog ng isang bagong text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan ko ang mensahe. Miss Montemayor, mag-ingat ka. Si Bianca Sandejas ay nagsisimula ng makipag-ugnayan sa mga taong mula sa underworld upang gumamit ng dahas kapag mawala ang kanyang yaman. Protektahan mo ang iyong anak. Tinitigan ko ang screen ng aking telepon. Ang aking muka ay naging malamig tulad ng yelo. Hinarap ko si Ate Manuel. Doblehin mo ang mga gwardiya sa paligid ni Daniel at sa ating tahanan, Ate Manuel, ang utos ko. Siguraduhin mong walang sinumang makakalapit sa kanya. Samantala sa sira-sirang mansyon ng mga Villamor, si Doña Imelda ay umiiyak habang nakahawak sa kamay ni Leandro. Pumunta ka kay Danica, Leandro, ang pagmamakaawa ng matanda sa kanyang anak. Lumuhod ka sa harap niya, asawa mo. Siya, dating masunurin. Gamitin mo ang utang na loob at ang inyong nakaraan, siya na lang ang makakaligtas sa atin sa bangkarot. Lumipas ang ilang oras at ang matinding buhos ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa buong lungsod ng Makati. Nakatayo ako sa tabi ng aking lamesa sa Montemayor Tower. Inaayos ang mga huling dokumento para sa pag-ilit ng mga ari-arian ng mga Villamor. Sa labas ng aking malaking glass door na naghihiwalay sa aking pribadong opisina sa hallway, isang tao ang dahan-dahang lumabas mula sa elevator. Si Leandro Villamor. Basang-basa siya ng ulan, gulo-gulo ang kanyang buhok. At ang kanyang mamahaling Amerikana ay dumidikit sa kanyang katawan. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagod, kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Sa harap ng aking malaking salaming pinto, dahan-dahang lumuhod si Leandro sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang 2 kamay ay paulit-ulit na tumatama sa salamin habang umiiyak at nagmamakaawa na buksan ko ang pinto. Inangat ko ang aking ulo mula sa mga papel. Tinitigan ko ang kanyang lumuluhod na katawan sa kabilang panig ng salamin nang walang kahit konting awa o emosyon sa aking mga mata. Pinindot ko ang button ng intercom sa aking lamesa at nagsalita ng may kompletong katahimikan. Ate Manuel, papasukin mo si Gina Villamor? Ang mabigat na salaming pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Leandro Villamor habang ang tubig ulan ay patuloy na pumapatak mula sa kanyang damit patungo sa napakalinis at puting marmol na sahig ng aking opisina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig
at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Nananatili akong nakaupo sa aking executive chair. Hindi ko siya inalok na umupo at hindi ko rin binawasan ang malamig na titig sa aking mga mata. Danica. Ang pautal-utal na simula ni Leandro habang dahan-dahang lumalapit sa aking lamesa. Muli siyang lumuhod sa sahig, ang kanyang dalawang kamay ay nakahawak sa gilid ng aking mesang mahogani. Pakiusap, maawa ka sa amin. Nagkamali ako, alam ko. Nasilaw ako sa perang, ipinangako ni Bianca at sa panggipit ng aking ina pero. Ikaw ang tunay kong asawa, Danica. Hindi mo ba naalala ang 2 taon na magkasama tayo, minahal kita? Pakiusap. Iligtas mo ang pamilya ko sa bangkaro. At tinitigan ko ang kanyang lumuluhod na figura. Ang kanyang mga salita ng pagmamakaawa ay hindi na nakakagalaw sa kahit anong bahagi ng aking puso. Inabot ko ang isang puting folder sa aking tabi at inilabas ang isang lumang papel. Ito ang orihinal na resibo ng billing mula sa pampublikong ospital nung gabing isinilang ko si Daniel. Ginoong Villamor, ang simula ko sa isang napakatahimik ngunit matalas na boses. Tingnan mo ang papel na ito. Ito ang hospital bill ko noong gabing ng anak ako sa iyong anak. 150,000 piso. Wala kang ibinigay kahit 5 piso. Ang ina mo ay dinala pang iyong abogado upang itakwil ang aking anak. At pilitin akong pumirma sa kasunduan sa paghihiwalay habang ako ay nag-aagaw buhay. At may lakas ka pa ng loob na sabihin sa akin ngayon na minahal mo ako. Tumayo ako mula sa aking upuan. Naglakad patungo sa refreshment bar sa tabi ng silid at nagbuhos ng isang baso ng malamig na tubig na may yelo. Naglakad ako pabalik at inilapag ang baso sa gilid ng lamesa, eksaktong sa tapat ng kanyang muka. Inumin mo iyan, Leandro. Ang malamig kong utos. Hawakan mo ang basong yan. Diyan kalamig ang puso ko noong gabing iniwan mo ako sa pampublikong ospital habang nagpapakasaya ka kay Bianca sa Tagaytay. Ang utang na loob na sinasabi ng ina mo, nabayaran ko na yung ng higit sa 4 na beses nung ako ang naglilinis at nagluluto sa inyong bahay nang walang kahit anong sahod. Lumapit si Ate Manuel at tumayo sa aking tabi, may hawak na isang formal na selyadong legal na abiso. Ginoong Villamor, ang pahayag ng abogado. Ito ang opisyal na abiso ng foreclosure at eviction para sa inyong mansyon sa Forbes Park at sa pangunahing gusali ng Villamor Builders. Mayroon kayong eksaktong 48 oras upang iwanan ang mga ari-ariang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Leandro sa matinding takot. 48 oras? Saan titira ang ina ko? Pinapapatay mo kami sa kahihiyan, Danica. Habang nanginginig si Leandro, dahan-dahang ibinulong sa akin ni Ate Manuel ang isang lihim na ulat. Ang taong patuloy na nagpapadala sa amin ng mga lihim na dokumento laban kay Bianca ay walang iba kundi si Ginang Teresa, ang matagal ng personal na sekretarya ni Leandro na halos 3 taong tinitiis ang pang-aabuso at pangbabastos ni Bianca sa kumpanya. Nang mapagtanto ni Leandro na wala na siyang magagawa upang baguhin ang aking desisyon, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang pagpapanggap na pagsisisi ay mabilis na napalitan ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Malamig ka nga, Danica. Ang galit na banta ni Leandro habang ang kanyang boses ay nanginginig. Pero huwag kang magpakakampante si Bianca. Hindi yon papayag na matalo nang ganito lang may hawak siyang mga lumang larawan mo. Nung katulong ka pa sa bahay namin, ikalat niya yon sa buong media bago ang Grand Gala bukas upang ipamuka sa buong bansa na isang hampas lupa lang ang bagong CEO ng Montemayor Group. Tinitigan ko siya ng may isang bahagyang ngiti sa aking mga labi. Hindi man lang natinag sa kanyang banta. Ikalat niya, Leandro, ang sagot ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Dahil kapag nakita ng buong bansa kung saan ako nanggaling at kung nasaan ako ngayon sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap, hindi ako ang mapapahiya, kundi ang pamilya mong nanamantala sa isang taong walang maipaglaban. Makakaalis ka na. Mahigpit na hinawakan ni Leandro ang kanyang basang Amerikana. Tinalikuran niya ako ng may matinding takot at kahihiyan habang dahan-dahan siyang inieskortan ng ating mga gwardiya palabas ng Montemayor Tower. Ang engrandeng ballroom ng Shangri-La Manila
ay napupuno ng mababangong amoy na mga mamahaling pabango tunog na mga basong salamin na nagtatama at ang sikat na mga ilaw mula sa mga mamamahayag. Ito ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng Villamor Builders, isang pagtitipon na pinilit ni Leandro at Bianca na ituloy upang ipakita sa buong bansa na sila ay nananatiling matatag sa kabila ng kanilang mga lihim na utang. Si Bianca na nakasuot ng isang napaka-flashy na pulang gown ay pilit na numingiti sa harap ng mga kamera habang hawak ang braso ni Leandro. Ngunit si Leandro ay patuloy na tumitingin sa paligid ang kanyang muka ay may bakas pa rin ng takot mula sa aming pagtatagpo kahapon. "Babe, mumiti ka naman?" Ang bulong ni Bianca sa isang matalim na boses habang pinipisil ang kamay ng lalaki. "Narito ang mga malalaking negosyante. Kailangan nating makakuha ng suporta nila bago matapos ang gabing ito." Ngunit ang bulong-bulungan sa buong ballroom ay biglang tumahimik nang ang malaking pinto ng buluwagan ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ako sa loob ng ballroom na nakasuot ng isang napaka-eleganteng itim na velvet gown na nagpapakita ng aking balikat. Ang aking maikling buhok ay maayos na nakalapat at sa aking tabi ay nakahawak ako sa braso ng aking lolo, si Don Alejandro Montemayor. Ang buong silid ay napuno ng sunod-sunod na sikat ng mga ilaw mula sa mga kamera ng media. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa aming direksyon iniwan sina Leandro at Bianca na nakatayo sa gitna ng entablado na parang mga estrange. "Señorita Danica Don Alejandro," ang sunod-sunod na tanong ng mga reporter. "Totoo po ba na ang Montemayor Group ay opisyal ng pumasok sa sektor ng real estate?" Tinitigan ko sina Leandro at Bianca mula sa malayo. Ang mukha ni Bianca ay napuno ng matinding inggit at galit nang makita ang atensyon na ibinibigay ng lahat sa akin. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, mabilis siyang naglakad patungo sa aming direksyon, hinarang ang mga reporter at sumigaw sa harap ng lahat ng mga kamera. "Huwag kayong magpaloko sa kanya," ang sigaw ni Bianca habang nakaturo ang kanyang daliri sa aking muka. Ang bagong CEO ng Montemayor Group ay isang dating katulong na tinanggal sa bahay ng pamilya Villamor dahil nagnakaw ng aming tiwala. Ginamit mo lang ang pamilya Montemayor upang maghiganti sa amin dahil iniwan ka ni Leandro Danica Ramos. Ang buong ballroom ay napuno ng matinding bulong-bulungan. Ang mga kamera ay mabilis na tumutok sa aking muka, naghihintay ng aking reaksyon. Nananatil akong nakatayo ng may buong katahimikan. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpakita ng kahit konting takot o galit. Tinitigan ko si Bianca na parang isang bata na nagwawala sa gitna ng daan. "Mrs. Sandejas?" Ang sagot ko sa isang napakatahimik ngunit malino na boses na narinig ng lahat. Hindi paghihiganti ang narito ngayon, kundi ang batas. Lumapit si Ate Manuel, kasama ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana mula sa National Bureau of Investigation. Inilabas ng abogado ang isang formal na selyadong dokumento at iniharap ito kay Bianca sa harap ng lahat ng mga kamera ng media. "Mrs. Bianca Spanejas," ang malakas na pahayag ni Ate Manuel. "Heto ang opisyal na warrant of arrest para sa iyo sa kasong malakihang estafa, pagnanakaw sa kumpanya ng Villamor Builders at illegal na paglilipat ng pondo patungo sa isang fake corporation na naggagalang Apex Global Infrastructure." Ang mukha ni Bianca ay mabilis na nawalan ng kulay. Ang kanyang pulang labi ay nanginginig habang nakatitig sa mga ahente ng NBI. "Ano imposible yon, sinong nagsasabi niyan?" Ang pautal-utal na sigaw ni Bianca habang sumusubok na umatras. "Leandro, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi yan totoo." Ngunit si Leandro ay nananatiling nakatayo sa kanyang pwesto, walang lakas ng loob na lumapit o magsalita sa harap ng mga ahente at ng media. Dahan-dahan kong inangat ang aking kamay at inayos ang aking diamanteng kwintas nang walang kahit isang karagdagang salita habang pinapanood ko ang mga ahente na mabilis na nilalagyan ng posas ang mga kamay ni Bianca sa harap ng buong bansa. Habang hinihila ng mga ahente si Bianca, palabas ng ballroom sa gitna ng kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa, napansin ng aking mga mata ang isang babae na nakatayo sa likod ng entablado.
Ang taong nagbigay ng huling digital encryption keys upang buksan ang mga lihim na account ni Bianca sa Cayman Islands. Si Dr. Karen Perez. Ang doktor na nagligtas sa aking buhay sa pampublikong ospital 3 taon ang nakalipas. Siya ang lihim na kaalyado na matagal nang nagmamasid at tumutulong sa amin upang makuha ang hustisya laban sa pamilya Villamor. Dala ng matinding takot at kahihiyan, mabilis na tumakbo si Leandro patungo sa VIP lounge sa likod ng ballroom kung saan naghihintay ang kanyang ina na si Doña Imelda. Binuksan niya ang pinto ng lounge, ngunit ang kanyang sigaw ay natigil sa kanyang lalamunan. Si Doña Imelda ay nakahiga sa malamig na sahig walang malay, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang opisyal na abiso ng foreclosure at eviction na iniwan ng mga sheriff ng bangko. May ilang minuto lamang ang nakalipas, ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel ay dahan-dahang umaalingaw-waw sa gabi na nagpapatunay na ang kanilang marangyang buhay ay opisyal nang natapos sa pinakamahiyaing paraan. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang tumatama sa malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Villamor sa Forbes Park. Sa harap ng mansyon, 3 malalaking van at isang opisyal na sasakyan ng mga sheriff ng korte ang nakaparada. Ang mga tauhan ng bangko ay nagsisimula ng magdikit ng mga pulang babala ng foreclosure sa bawat haligi ng gate. Bumaba ako mula sa aking sasakyan na nakasuot ng isang simpleng gray trench coat at maitim na salamin. Kasabay ko naglakad si Ate Manuel Santos upang pangasiwaan ang formal na pagbawi sa ari-ariang ito na ngayon ay pagmamay-ari na ng Montemayor Group. Pumasok ako sa loob ng malawak na sala kung saan ang mga kahon ng mga gamit ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng gulo, nakaupo si Doña Imelda sa isang sofa. Mukha siyang napakatanda marupok at ang kanyang muka ay may bakas pa rin ng pang-inginig mula sa kanyang pag-atake kahapon sa ospital. Nang makita niya ako, pilit siyang tumayo habang hawak ang kanyang baston. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lumang galit at lason. "Danica," ang sigaw ni Doña Imelda sa kanyang nanginginig na boses. "Wala kang puso. Inagaw mo ang lahat sa amin. Ito ang bahay ng pamilya ko at pinalalayas mo kami na parang mga hayop sa kalye." Huminto ako sa aking paglalakad. Dahan-dahan kong nilapitan ang matandang babae. Sa halip na sumigaw o magpakita ng galit, kinuha ko ang kanyang nanginginig na kanang kamay, inilapit ito sa aking noo, at dahan-dahang nagmano sa kanya ng may buong paggalang. Ang aking ginawang pagmamano ay nagpakita ng isang napakalaking agwat sa pagitan ng aming uri. Ipinakita ko sa kanya na sa kabila ng kanyang pambabastos sa akin nung nakaraan ako, ay lumaki ng may maayos na pinag-aralan at dignidad isang bagay na hindi kailanman matatapatan ng kanyang maruming kayabangan. "Magandang umaga, Doña Imelda," ang simula ko sa isang napakatahimik at magalang na boses. "Gumagalang pa rin ako sa iyong edad, ngunit ang batas ay batas. Ang mansyong ito ay nakasanla sa bangko na pagmamay-ari ko na ngayon. At dahil walang ibinayad si Leandro sa loob ng 3 taon, kailangan nating sundin ang legal na proseso ng pag-ilit." Napanganga si Doña Imelda. Ang kanyang baston ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay habang ang kanyang labi ay walang maisagot sa aking malamig, ngunit magalang na pananalita. Sa sandaling iyon, pumasok si Leandro mula sa pintuan. Galing siya sa presinto kung saan nakakulong si Bianca. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang polo ay may mga dumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod at kawalan ng pag-asa nang makita ang mga sheriff na naglalagay ng mga tag ng bangko sa kanilang mga mamahaling kasangkapan. Tumingin siya sa akin na pagtanto na wala na siyang kahit anong kapangyarihan upang labanan ang aking mga desisyon. "Danica," ang pautal-utal na sabi ni Leandro habang lumalapit sa akin. "Wala na ba talaga kaming matitirahan? Gagawin mo ba kaming pulubi sa kalsada ng aking ina? Mayroon tayong eksaktong 24 na oras upang iwanan ang bahay na ito, Leandro." Ang malamig kong sagot habang hindi man lang tumitingin sa kanyang mukha. "Dalhin niyo na ang inyong mga personal na gamit habang may oras pa kayo." Habang ang mga sheriff ay patuloy na naglilista ng mga gamit, naglakad ako patungo sa pasilyo ng lumang storage room kung saan ako madalas matulog. Noong ako ay katulong pa sa bahay na ito.
sa isang madilim at maalikabok na istante, nakita ko ang isang maliit na frame ng larawan. Ito ang larawan ko 4 na taon na ang nakalipas. Nakasuot ng isang lumang damit, mukhang pagod mula sa buong araw na paglilinis. Ngunit may isang simpleng ngiti sa aking mga labi. Kinuha ko ang larawan, tinitigan ito ng ilang segundo upang alalahanin ang babaeng dumaan sa matinding hirap sa bahay na ito. Pagkatapos, dahan-dahan ko itong ibinaba at inilagay sa loob ng malaking itim na basurahan sa tabi ng pader. Ang lumang Danica Ramos ay opisyal ko nang ibinaon sa nakaraan. Lumapit sa akin si Ate Manuel habang may hawak na ulat ng bank transfer. Senyorita Danica, ang bulong ng abogado. Natuklasan po namin na meron pang isang lihim na offshore account si Bianca Sandejas na naglalaman ng 10 milyong piso na hindi pa nakuha ng ating foreclosure. Mukhang may nag-access nito mula sa loob ng presinto kaninang umaga. Ipagpatuloy mo ang pagsubaybay sa account na yan, Ate Manuel, ang utos ko. Ang isang desperadong tao ay handang gumawa ng kahit anong bagay upang makapanakit. Matapos ang 24 na oras, si Leandro at si Doña Imelda ay nakatayo sa labas ng malaking gate ng Forbes Park kasama ang kanilang 2 malalaking maleta. Nakaupo si Leandro sa gilid ng bangketa, hawak ang kanyang ulo, habang si Doña Imelda ay patuloy na umiiyak sa tabi ng kanilang mga gamit. Isang itim na sasakyan na walang plaka ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba at lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng maitim na salamin. Ginoong Villamor, ang seryosong salita ng lalaki mula sa loob ng sasakyan. Balita ko ay inagaw ni Danica Montemayor ang lahat ng yaman ng pamilya mo. Meron kaming paraan upang mabawi mo ang lahat ng nawala sa iyo kung handa kang gumawa ng isang mapang-anib na bagay laban sa kanya. Tumingin si Leandro sa lalaki, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding dilim at desperation. Ang tunog ng malaking bakal na pinto ng mansyon na malakas na sumara sa kanyang likod ay naging hudyat ng pagsisimula ng kanyang pinakamapanganib na desisyon. Sa loob ng pribadong opisina ng aming mga abogado sa Makati, nakatayo ako habang tinitingnan ang ulat ng pulisya mula sa nakaraang gabi. Ang tangkang pagganti ni Leandro at Bianca ay mabilis na nag-collapse bago pa man ito magsimula. Gamit ang huling 10 milyong piso ni Bianca mula sa kanyang lihim na offshore account, sumubok si Leandro na kumuha ng mga masasamang tao upang pasukin ang aking tahanan at kunin si Daniel. Ngunit dahil sa maagang pagsubaybay ni Ate Manuel sa kanyang account at sa mahigpit na seguridad na aking inihanda ang mga tauhan ng pulisya, ay mabilis na humuli kay Leandro at sa kanyang mga kasamahan sa gitna ng kanilang pagpaplano. Ang kanyang huling desperation ay naging daan upang tuluyan siyang pumasok sa piitan. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Leandro na may suot na posas sa kanyang mga kamay kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Sa kanyang likod ay nakasunod si Doña Imelda na halos hindi na makalakad ng maayos dahil sa tindi ng kahihiyan at pagod. Inilapag ni Ate Manuel ang mga pinal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang opisyal na paglilipat ng lahat ng natitirang karapatan ng pamilya Villamor sa kanilang kumpanya upang mabawasan ang kanilang mga kaso at utang. Nang makita ako ni Doña Imelda ang kanyang natitirang kayabangan, ay tuluyan nang nawala. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang tayo at lumuhod sa aking tapat umiiyak habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa aking trench coat. Danica, pakiusap. Ang pagmamakaawa ni Doña Imelda sa gitna ng kanyang mga luha. Iurong mo ang kaso laban kay Leandro. Nagmamakaawa ako sa iyo bilang isang ina. Huwag mong hayaang mabulok sa kulungan ang nag-iisa kong anak. Alam kong nagkasala kami sa iyo. Ngunit pakiusap, maawa ka sa amin. Tinitigan ko ang lumuluhod na matanda. Dahan-dahan ko siyang hinawakan sa braso at tinulungang tumayo nang walang anumang galit o panginginig sa aking katawan. Ang aking pakiramdam ay napakatahimik, malayo sa anumang nais na makasakit pa. Tumayo ka, Doña Imelda. Ang seryoso kong salita habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang pagluhod mo ay hindi na makakapagpabago sa hatol ng batas. Ang bawat tao ay kailangang magbayad sa mga kasalanan ng kanyang ginawa.
Hindi ko iurong ang kaso dahil ang ginawa ni Leandro ay isang pagtatangka sa kaligtasan ng aking anak. Lumingon ako kay Leandro na nakatayo habang nakayuko hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang pinakamalaking parusa mo, Leandro, ang malamig kong pahayag sa kanya, ay hindi ang rehas ng kulungan. Ang pinakamalaking parusa mo ay ang mamuhay araw-araw na alam mong sinira mo ang iyong sariling pamilya, nawalan ka ng tahanan, at nawala ang iyong anak dahil lamang sa iyong kasakiman at kaduwagan. Mananatili ka sa dilim habang pinapanood mo kaming mamuhay ng masaya ng aking anak. Pumirma si Leandro sa dokumento ng may nang ininig na mga kamay habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa ibabaw ng papel. Pagkatapos dahan-dahan silang inilabas ng mga pulis patungo sa kanilang sasakyan. Matapos ang kanilang pag-alis, pumasok kami ni Ate Manuel sa silid ng vault ng Metrobank sa Makati. Inilabas ko ang aking lumang pilak na kwintas at ginamit ang maliit na susi na iniwan ng aking ina upang buksan ang aming personang na safe deposit box. Nang bumukas ang kahon, nakita ko ang isang lumang sulat na isinulat ng aking inang si Elena bago siya pumanaw. Kasama ang ilang mga personal na larawan namin nung ako ay sanggol pa. Binuksan ko ang sulat at dahan-dahang binasa ang kanyang huling hiling. Danica, aking anak, kung mababasa mo ito, nais kong malaman mo na ang tunay na yaman ng buhay ay hindi ang ginto o kapangyarihan. Ang tunay na yaman ay ang iyong kakayahan na mamuhay ng may kapayapaan pag-ibig at kalayaan sa iyong puso. Huwag mong hayaang sirain ng galit ang iyong magandang bukas. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa aking pisingi. Ngunit ito ay luha ng ganap na paglaya at kapayapaan. Naglakad ako patungo sa salamin ng silid bago kami umalis. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang Danica Ramos na puno ng galit at sakit ng nakaraan, kundi si Danica Montemayor, isang matatag na ina na handang magsimula ng isang bagong bukas para sa kanyang anak. Inakbayan ko ang aking lolo na si Don Alejandro habang karga ko ang aking anak na si Daniel. Naglakad kami palabas ng gusali patungo sa aming sasakyan. Habang sumasakay ako sa sasakyan, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Ate Manuel. Si Bianca Sandejas ay opisyal ng nahatulan ng 20 taong pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen. Nag-iwan siya ng isang huling maikling liham ng pagsuko na naglalaman ng mga salitang, "Natalo mo ako, Danica. Sana ay mahanap mo ang iyong kapayapaan." Ang tunog ng makina ng aming sasakyan ay dahan-dahang gumagana at kami ay nagsimula ng maglakbay patungo sa aming bagong tahanan sa Tagaytay, malayo sa lahat ng gulo at ingay ng nakaraan. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa Bulkang Taal ay dahan-dahang humahaplo sa aking mukha habang ako ay nakatayo sa malawak na beranda ng aming bagong tahanan sa Tagaytay. Sa aking harapan, ang berdeng damuhan ay napupuno ng maliliit na bulaklak at sa gitna ng hardin, ang aking 3 taong gulang na anak na si Daniel ay masayang tumatakbo habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Lumapit sa aking tabi si Don Alejandro habang may hawak na tasa ng kape, may suot na banayad na niti sa kanyang mukha. "Danica, apo," ang simula ng aking lolo habang nakatingin din kay Daniel. Ang bagong proyekto ng Montemayor Foundation para sa mga nag-iisang ina sa mga pampublikong ospital ay opisyal na magsisimula sa susunod na buwan. Maraming kababaihan ang hindi na makararanas ng hirap na pinagdaanan mo noon. Isang pakiramdam ng malalim na kasiyahan ang gumising sa aking dibdib. "Salamat, Lolo," ang sagot ko habang nakangiti. Ito ang pinakamagandang paraan upang gamitin ang yaman na ibinigay sa amin. Nais kong maging takbuhan at lakas ang ating kumpanya para sa mga kababaihang walang boses sa lipunan. Habang pinapanood ko ang aking anak, dahan-dahan kong naisip ang katanungan na madalas itanong sa akin ng mga tao. Pinatawad ko na ba sila? Sa loob ng mahabang panahon, inakala ko na ang pagpatawad ay nangangahulugan ng pagtanggap muli sa mga taong sumira sa iyong buhay o ang pagbura sa kanilang mga kasalanan ng walang kaukulang parusa. Ngunit sa aking paglalakbay, natutunan ko na ang tunay na pagpatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili. Pinatawad ko na ang aking nakaraan. Inalis ko na ang lason ng galit
at hihiganti sa aking puso hindi dahil karapat-dapat sina Leandro at Bianca sa aking kapatawaran, kundi dahil ang aking buhay ay napakahalaga upang ubusin lamang sa pagkapit sa pot. Hinayaan ko ang batas na gumawa ng kanyang trabaho upang panagutin sila habang ako ay pumili na lumakad pasulong ng malaya at walang dalang mabigat na bagahe ng nakaraan. Nahanap ko na ang tunay na kapayapaan sa piling ng aking anak at ng aking tunay na pamilya. Isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa sasabihin ng ibang tao kundi sa aking sariling kakayahan na protektahan ang aking dignidad at ang kinabukasan ng aking anak ng may buong lakas at katalinuhan. Ang araw na nais kong iwanan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Ang tunay na lakas ng isang babaeng Pilipina ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng pang-aapi ng walang kibo. Ang tunay na lakas ay ang pagkilala sa iyong sariling halaga. Ang pagtayo mula sa pinakamalalim na pagkakadapa at ang pagbuo ng isang buhay na puno ng tagumpay, gamit ang iyong sariling pagsisikap, katapatan at talino. Huwag mong hahayaan ang sinuman na iparamdam sa iyo na ikaw ay walang halaga dahil lamang sa iyong kasalukuyang kalagayan. Lumapit sa akin si Daniel, hingal na hingal mula sa kanyang pagtakbo at mahigpit na yumakap sa aking mga binti. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang magandang pagsikat ng araw sa ibabaw ng lawa. Mama, tingnan mo? Ang masa, yang sabi ng aking anak sa kanyang malambing na boses. Ang ganda ng umaga, Mama. Dahan-dahan akong lumuhod, naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking pismi at niyakap ko siya ng napakahigpit habang may isang napakatahimik at masayang ngiti sa aking mga labi. Oo anak, ang bulong ko sa kanya habang hinahaplos ko ang kanyang buhok. Napakaganda ng ating umaga. Sa aking lamesa sa loob ng sala, may isang maliit na sulat ng pasasalamat mula sa isang hindi kilalang nag-iisang ina na natulungan ng aming foundation sa Quezon City. Ito ay isang paalala na ang bawat patak ng aking luha noon ay nagbunga ng kaligtasan para sa ibang tao ngayon. Bago kami pumasok sa loob ng bahay upang mag-almusal, dahan-dahan kong tinitigan ang ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng aming hardin. Dun sa ilalim ng malalim na lupa, ay aking ibinaon ang aking lumang singsing sa kasal na naguugnay sa akin kay Leandro, isang huling simbolo ng aking paglaya at ang pinal na pagtatapos ng aking lumang buhay. Ang tunog ng hangin na umiihip sa mga dahon ng puno sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ay tila isang kanta ng kalikasan na nagbabadya ng isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at walang katapusang kalayaan.